Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Simancio. Taong 1979. Bais, Negros. Itong mga panahong ito, malayang naninirahan sa liblib na lugar ng Bais, itong si Simancio. 5 taon siya noong nanilbihan sa bansa at nung malipol ang batalyong kinabibilangan niya, nagpasya siyang magretiro. Hindi niya kasi masikmura noon na makisama sa mga panibagong taong hindi naman niya kilala. Magmula noong umalis itong si Simancio, pinili na niyang mabuhay ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya. Wala siyang pakialam kung liblib na lugar man ang kanilang pinagtitirhan. Basta ba'y hindi na sila sakop ng pamamalakad ng gobyerno. Ang gusto niya, magtrabaho sila sa mga oras na nais nila. Magpahinga ng walang iniisip at maging masaya sa mga simpleng bagay na meron sila. Suportado naman siya ng kanyang asawa sa ganoong bagay, kaya na may naging masaya ang kanilang pagsasama. Sa pagtagal nila sa lugar na yon, unti-unti na ring dumami ang kanilang pamilya. Hindi naglaon, nang magkaroon na sila ng 3 supling, nagdesisyon na silang hanggang doon na lang ang dami ng kanilang anak. Naisip kasi noon ni Simancio, mas komportable ang buhay nila kung 3 lang ang bilang ng kanilang pamilya. Sa paglipas pa ng mga taon, unti-unti na ring nakuha ni Simancio ang pangunahing hanap buhay sa lugar na yon. Bagaman pamumundok at iba pang mga trabahong bukid ang pinagkukunan nila ng hanap buhay, hindi sila kinapos sa kahit na anong aspeto. Pangangailangan ng mga bata, pagkain, tubig, at iba pang mga bagay na magsasalba sa kanila sa pang-araw-araw. Akala nga noon ni Simancio, hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay bilang ama. Pero lingid sa kanyang kaalaman, meron palang darating na magbibigay sa kanya ng mga karanasan na talaga namang hindi niya makakalimutan. Isang hapon, pagka-uwi niya sa bundok, may nasipat siyang isang lalaki na kampanting kumakain sa labas ng bahay nila. Akala niya nung una, kapatid lang yon ng kanyang asawa, kaya na may hindi niya yun gaanong pinansin. Pero pagpasok naman niya sa bakuran ng bahay nila, bumungad naman sa kanya ang mukha ng kapatid niya sa serbisyo. Halos ilang taon na rin niya yung hindi nakikita, pero pagsilay naman niya rito, lahat ng pinagsamahan nila unti-unting bumalik sa kanyang memorya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang masipat naman siya ng lalaki, dali-dali naman yung tumayo, sabay sigaw sa kanya ng, "Simancio! Kumusta? Buhay ka pa pala?" "Kakahanap ko sa'yo. Ang buong akala ko matagal ka ng patay. Masaya ako makita kang muli. Dati kong kaibigan." Nang marinig naman ni Simancio ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang dali-dali yung nilalapitan. Sa pagharap naman nilang dalawa, agad naman niya itong niyakap ng mahigpit, dala ng matinding pangungulila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nagkaroon naman sila ng konting biruan at asaran ukol sa mga nangyari noong nakaraan. Akala ni Simancio, bumisita lang yun sa kanya para mangamusta, pero pagkatapos ng masaya nilang pag-uusap, doon na nagsimulang magseryoso yung dati niyang kasama sa serbisyo. "Hindi ako naparito para makipag-usap lang sa'yo. Alam mo, Simancio, may binubuo ko ngayong grupo. Isang uri ng mga mersenaryong magtatrabaho
para sa mga maimpluwensyang pamilya. 5 lang tayo rito at malaki yung ibabayad nila. Alam mo na siguro kung anong sinasabi ko, di ba? Seryosong wika nung kaibigan niya. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang napatahimik habang pinagmamasdan yung mga anak niyang naglalaro sa loob ng bahay nila. Kahit alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kailangan ng pera, isa lang din siyang tipo ng ama na walang ibang hangad kundi mapabuti ang hinaharap ng kanyang mga anak. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa kanyang kaibigan, agad naman siyang sumagot dito ng, "Anong uri ng trabaho? Mamamatay tao ba? Kung ganyan lang din naman, Ramas, wag na. Kontento na ako rito. Tsaka, ayoko na madagdagan ng mga kasalanan ko. Tumatanda na tayo, kaya kailangan ko na talagang magbago." Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad naman yung lumapit sa kanya habang sumasagot dito ng, "Bakit? May pagkakasala ka ba kung papatay ka ng isang makasalanan? Mersenaryo tayo ng hustisya, kaibigan. Hindi tayo mga basta-bastang berdugo. Subukan mo lang. Wala namang mawawala eh. Tingnan mo ang mga anak mo. Lumalaki na. Kailangan mo na ng pera, si Mancio. Isipin mo, kung hanggang dito ka lang, ano ang gagamitin mong pampaaral sa kanila? Alangan namang, habang buhay silang magsasaka, matitiis mo ba ang ganun?" Kasabay ng pagwika nito, ay ang pagsilay naman ito sa kanyang mga anak. Sa puntong yon, iisang bagay lang ang sumagi sa isip ni si Mancio at yon ay walang iba kundi ang mga katagang kailangan niya ng trabaho. Nang wala na silang mapag-uusapan pa, minabuti naman niyang papasukin yon sa loob ng bahay upang doon nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ang una niya noong ginawa, humingi ng permiso sa kanyang asawa ukol sa gagawin niya. Medyo nababahala rin kasi siya, lalo pat wala silang kadugo sa lugar na yon. Nang mapag-alaman naman yon ng kanyang kaibigan, agad naman siya nitong inabisuhan na pwede siyang umuwi araw-araw. Ang operasyon kasi ng kanilang trabaho, nasa loob lang naman ng bayan ng Bais, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Dahil dito, naging panatag naman si Mancio kahit papaano. Bago matapos ang araw na yon, napilitan na rin siyang sumama sa ganoong grupo. Wala man siyang kaide-ideya kung sino-sino ang makakatrabaho niya, pero kampante naman siya, lalo pat malaki ang tiwala niya kay Ramas. Makalipas pa ang 2 araw, muli yung bumalik sa kanilang tahanan kasama ang 3 pa nitong kaibigan. Nang masipat naman niya ang mga ito, hindi naman niya maiwasang mailang sa kadahilan ng bakas sa pagmumukha ng mga taong yon ang pagiging isang mamamatay tao. Bukod kasi sa mga nanlilisik nitong mga mata, kitang-kita din niya sa itsura ng mga ito kung gaano yon kaseryoso sa mga bagay na kanilang ginagawa. Pagharap naman ng mga ito sa kanya, paisa-isa naman yung nagpakilala na siya namang ikinatuwa niya bilang parte ng kanyang pakikisama. Matapos naman nilang makilala ang isa't isa, agad naman siyang niyaya ng kanyang kaibigan na tumungo sa sentro ng Bais. Ani nito, madali lang sila doon, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Para naman mapanatag siyang iwan ng kanyang pamilya, inabutan siya nito ng isang malaking supot na naglalaman ng inihaw na manok at kanin. Itinuro rin ito ang mga magsasakang gumagapas di kalayuan sa bahay nila, sabay wika sa kanya ng,
Nakapagpadala na rin ako ng magbabantay para sa pamilya mo. Ano? Tara na. Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman siya doong sumunod. Sa pagbagtas naman nila ng daan, panay naman ang kanilang mga naging pag-uusap ukol sa kanilang trabaho. Ayon kay Ramas, nagkaroon na sila ng 3 misyon kasama ang mga kaibigan nilang yon. Lahat yon, iisang bagay lang ang ginawa. Kaya na may madali nilang nakuha ang mga salapi na halos kalahating gabi lang nilang pinagpagurang gawin. Dagdag pa ng mga kasama nila na ni hindi nga sila pinagpawisan para lamang makakuha ng ganoong halaga. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, bigla namang sumingit ang isa sa mga kasama nila. Pagyayabang nito sa kanya. Yang problema mo si Manso, 1 araw lang yan dito. Tulyarang bayaran sa ating trabaho, kaya madaling kumita ng malaki. Ako nga, hindi man sa pagmamayabang ha, pero 2 palapag na bahay ang naipatayo ko sa aming probinsya. Konkreto yun, kaya hindi mo masasabing maliit ang perang binitawan ko doon. Nang marinig naman ni si Manso ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Talaga ba? Sana pala rin din akong magkaganyan. Alam mo, kung hindi lang talaga sa kaibigan kong to, hindi talaga ako sasama sa ganitong trabaho. Mas gugustuhin ko pang magkayod kalabaw sa bundok kesa kumita ng pangmadali ang pera." Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yon, wala namang nagawa ang mga kasama niya kundi ang magsitawa. Pagdating naman nila sa sentro ng Bais, agad naman silang pumanhik sa isang bahay na halos napakarangya ng itsura. Yung mga disenyo papalibot dito, masasabi mo talagang hindi basta-basta ang mga taong nakatira. Sa pagpasok naman nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na may lahing Hapon. Ayon kay Ramas, nautusan na sila nito ng 1 beses kaya na may maituturing na niya yung parokyano. Pagtatapat pa nito na, sobra-sobra kung magbayad ang matanda, lalo na kung mabilis nilang nagagawa ang trabaho. Sa kanilang pag-uusap, agad namang inilahad ng matanda ang tungkol sa plano nito. Isang pamilya ang kinakailangan nilang patayin noong mga oras na yon. Kalaban kasi yun sa negosyo at medyo nasasagasaan na nito ang kanilang mga kinikita. Hindi rin maganda ang pakikitungo sa kanila ng pamilya, kaya wala siyang magagawa kundi burahin yun sa lupa. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman itong pinagulong ang 2 bungkus ng pera. 50,000 ang ibibigay nito sa kanila, kaya imbis na tumanggi, walang pagdadalawang isip naman yung kinuha ng kaibigan niya. Nang masipat naman yon ng matanda, agad naman itong iniabot ang litrato ng kalaban niya, kalakip nung pamamahay nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, walang pagdadalawang isip namang umalis ang kanilang grupo sa bahay na yon. Iniwasan nilang magtagal sa lugar, nang sa gayoy hindi sila matunugan ng mga taong may nalalaman sa kanilang mga kilos. Ilang oras pa ang lumipas, pagpatak naman ng takip silim, paisa-isa na nilang inihanda ang kanilang mga gamit. Narating na din nila noon ang lugar ng pakay nila, kaya na may dali-dali naman nilang inihanda ang kanilang mga armas. Sa pagbalot naman ng kadiliman sa buong paligid, habang naghahanda ng matulog ang mga taga-baryo, pasimple naman silang lumapit sa mismong tahanan nito.
Halos ilang oras din sila doong naghintay hanggang sa unti-unti na nilang napansin ang pagkawala ng mga taong dumaraan sa harapan ng bahay nito. Nang mapagtanto naman nilang tahimik na ang buong paligid, doon na sila gumalaw. Nataon naman noong walang gwardya ang bahay ng punteriya nila, kaya madali nila yung napasok nang hindi sila natutunugan. Dahil sa pangyayaring yon, segundo lang ang lumipas, walang patid nilang pinaulanan ng mismong pamamahay nito. Sa loob ng halos ilang minuto nilang pagpapaputok, agad namang napansin ni Simancio yung lalaking tumatakbo sa labas ng bahay. Dalawa ang tinamo nitong tama sa tiyan, kaya na may aminado siyang hindi na yon mabubuhay. Alam niyo, Pinuno, kahit nagpakawala si Simancio ng basyo sa bahay na yon, alam niyang wala siyang tinamaan. Yung pinaputokan niya kasi, purong pundasyon lang. Kaya imbis na tumagos ang bala, bumaon lang ito. Matapos naman nilang makuha ang pakay nila, agad naman silang umalis sa lugar na yon na para bang wala man lang nangyari. Upang wala ring makapagturo sa kanilang grupo, lahat ng gamit at kasuotan nila noong ginawa nila ang krimen, itinapo nila sa ilog. Nagbago rin sila ng mga gupit, nang sa gayoy hindi sila kahina-hinala pagbalik nila sa kanilang lugar. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, halos magbabandang 12:00 na noon si Simancio nang makauwi. Bitbit niya noon ang humigit sa 10,000 salapi na siya namang ikinatuwa niya ng husto. Sa pagsapit ng sumunod na araw, ibinalita niya sa kanyang asawa ang bunga ng naging trabaho niya. Bagaman nagdududa yon kung saan niya nakuha ang pera, ipinagpilitan niyang nakuha niya ito sa malinis na paraan. Dahil sa kanyang sinabi, minabuti naman ng kanyang asawa na maniwala na lamang sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, namuhay sila ng marangya. Yung mga gamit na pinapangarap lang noon nila si Mancio, ora mismo binili nila ito. Sa isip-isip niya, mas mainam nang makapagpundar ng gamit kesa naman maubos ang pera nila nang wala silang nabiling mahalagang bagay. Matapos naman nila itong gawin, minabuti naman niyang bumalik sa dati niyang gawain. Hindi naman kasi araw-araw ang kanilang trabaho at base sa kanilang kasunduan, tatawagin lang siya ni Ramas kung sakali mang may mangangailangan ng serbisyo nila. Ayon sa kanya, inabot pa ng 2 buwan ang kanyang paghihintay. Hindi naman siya nainip sa mga araw na yon, gawa ng maayos din ang kanyang trabaho. Sa katunayan, nagkaroon pa siya noon ng kaibigan na isang magsasakang dumadayo lang sa kanila para makisaka. Kaya niya naging kaibigan ng taong yon ay dahil sa husay nitong makisama. Pagtatapat pa ni Simancio na nagkakilala silang dalawa noong pinagsama sila nung may-ari ng palayang pinagtatrabahuhan nila. Wala naman talaga siyang balak na pansinin ito. Pero dahil sa makulit yon at palasalita, hindi na rin niya maiwasang makipag-usap dito. 2 araw lang noon ang lumipas, para na silang magkabarkada na animoy ilang taon nang magkakilala. Yung taong yun kasi, literal na walang hiya talaga. Kapag nga pumapanhik yun sa kanilang pamamahay, palagi nitong kinakarga ang kanyang mga anak habang inaabutan ng mga regalo. Siyempre bilang ama, natuwa na rin siya sa ginagawa nito, kaya na may hindi niya na yon sinuway. Ngunit nang bahagyang maantala noon ang kanilang pagsasaka, medyo naging madalang na rin ang pagbisita ni Tiburcio sa lugar nila.
Wala naman doong magagawa itong si Simancio, kaya kahit masakit sa kanyang loob, pinili niyang sanayin ang kanyang sarili na lumakad mag-isa. Habang tumatagal, unti-unti na rin niyang nakalimutan ang tungkol sa taong yon, hanggang sa dumating ang puntong muli na namang bumisita si Ramas sa bahay nila. Pagsilay naman niya rito, napansin naman niya ang 3 pa nitong kasama na matyagang naghihintay sa isang tabi. Sa pagtitigan naman nilang 5, agad naman niyang napagtanto kung ano ang pakay nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagharap naman nila, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinanong ukol sa nais nitong mangyari. Nang marinig naman ni Ramas ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang pabulong na sumasagot sa kanya ng 100,000 ang bayad ngayon sa ating grupo. Kayang-kaya na sana namin yung 4. Pero kagaya ng pangako ko, hindi kita iiwan sa ere. Sige na, Simancio. Maganda ka na. At mamayang gabi ang lakad natin. Ganun pa rin naman. Habang wala ka rito, may magbabantay sa mag-ina mo. Dahil sa sinabi nito, tumango lang naman siya habang maiging nakikinig. Nang wala na sila noong mapag-uusapan, agad naman siyang pumasok sa loob ng bahay nila upang magpalit ng damit. Maya-maya pa, paglabas naman niya, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa karatig bayan ng Bais. Sa kanilang paglalakad, nabanggit ng kanyang mga kasama na isang liblib na baryo ang pupuntahan nila. Isang magsasakang nagmamay-ari ng malawak na palaya ng kanilang punteriya, kaya ayon sa kaibigan niya, napakadali lang ng trabahong yon. Ang rason kung bakit yun ipinapapatay ay dahil sa malaguna ang negosyo nito at naaapakan na nito ang iilan sa mga negosyante ng bigas. Pagtatapat pa ng kaibigan niya na hindi lang isang tao ang nag-utos sa kanila, kung kaya't nakalikom sila ng ganoong kalaking halaga. Nang marinig naman ni Simancio ang sinabi nito, tumango lang naman siya habang sumasagot dito ng Madali lang pala. Kayo na lang ang bumira dyan. Ako na lang ang tagapagmasid ninyo. Nang marinig naman ni Ramas ang kanyang sinabi, hindi naman yun tumutol sa nais niyang mangyari. Alam kasi nito ang karakas ng kanyang ugali, kaya na may saabot ng pag-iintindi nito, pilit siya nitong sinubukang unawain. Matapos naman nilang mag-usap, pansamantala namang napatahimik ang ingay na nalilikha ng kanilang grupo. Pagpatak noon ng 7:00 ng gabi, sakto naman ang pagdating nila sa karatig bayan, kaya ang ginawa nila, kumain at magpahinga na muna. Habang ginagawa nila yon, di naman sila pinapansin ng iilang mga taong dumaraan sa harapan nila. Para sa kaibigan ni Simancio, isang napakagandang senyales nun upang walang maghinala sa kanilang mga kilos. Pagsilay naman nila pa isa-isa na nagsasarado ang mga bahay-bahay, hindi na rin sila nagsayang pa ng oras na tumungo sa karatig baryo nito. Halos ilang metro lang din ang layo nito sa bayan, kaya sa loob ng ilang minuto, na kaya nila yung mapuntahan. Pagpasok naman nila noon sa loob ng baryo, napansin naman nilang napakatahimik ng buong paligid. Wala rin silang naririnig na kahol ng aso hanggang sa marating na nga nila ang tahanang pagmamay-ari nung hasyendero. Akala ng kanilang grupo, magiging madali ang misyong yan. Pero bago pa man nila maikasa ang kanilang mga armas, doon na tumambad sa kanila ang iilang taga-baryong nakatayo
papalibot sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat naman ni Ramas ang ginawa ng mga ito, halos hindi naman ito maiwasang magulat sa kadahilanang ang buong akala nito. Tanging silang 5 lamang ang nakakaalam sa misyong yon. Maya-maya pa, nang akmang kakasahin na nila ang kanilang mga armas, nasipat naman nila yung lalaking iniuutos sa kanilang paslangin na kampanting bumababa sa mismong tahanan nito. Pagkaharap naman ito sa kanilang 5, ngumiti lang naman yun sa kanila habang nagwiwika ng, Batid kong takang-taka kayo kung papaano nangyari ang ganito. Huwag kayong mag-alala. Malalaman niyo rin ang kasagutan sa inyong mga katanungan. Nang marinig naman ni Ramas ang sinabi ng lalaking yon, walang pagdadalawang isip naman itong inihanda ang kanyang armas, sabay paputok nito sa mukha ng lalaki. Akala niya mapupuruhan niya ang taong yon, pero pagtama ng bala sa mukha nito, hindi naman nila maiwasang magulat nang masipat nila yung tumalbog. Dahil sa pangyayaring yon, napangiti lang naman ng lalaki habang dahan-dahang lumuluhod sa mismong kinatatayuan nito. Pag-usal naman ito ng mga buhay na salita sa kanyang kamay, unti-unti naman niya yung inilapat sa lupa habang dahan-dahang lumuluhod sa mismong kinatatayuan nito. Pag-usal naman ito ng mga buhay na salita sa kanyang kamay, unti-unti naman niya yung inilapat sa lupa at nung magawa na niya ang bagay na yon, lumikha ito ng kumunoy sa mismong lugar kung saan nakatayo ang kaibigan niya. May mga kamay din ng taong humila sa paa nito na siyang naging sanihi upang hindi na yon makapumiglas pa. Paglubog naman ng kanyang bewang, bigla namang nanigas ang kumunoy dahil sa pag-alis ng lalaki ng kamay nito sa lupa. Nang masipat naman yon nila si Mancio, sinubukan naman nila yung hukayin, pero pagbaon sa lupa ng mga hawak nilang sundang, napansin naman nilang pinaliligiran yon ng mga bato. Dahil sa pangyayari, napilitan naman silang lumaban upang mapalaya ang kanilang mga kasama. Lahat sila gumanti ng putok maliban lang sa kanya. Subalit kagaya ng inaasahan, nanatiling walang epekto ang bala ng baril sa katawan ng lalaki. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang mga kasama, imbis na tulungan ng kaibigan nila, pinili nitong iligtas ang kanilang mga sarili. Pagtakbo naman ng mga ito papalabas ng baryo, mabilis naman yung hinabol ng mga kakaibang hayop na hindi naman niya mawari kung ano. Kahit binabalot na siya noon ng matinding takot sa kanyang katawan, pinili pa rin niyang manatili sa tabi ng kanyang kaibigan. Unti-unti na rin niyang tinanggap na mamamatay na siya, nang sa gayoy hindi na siya gaanong mahirapan pa. Makalipas pa ang ilang minuto, bumalik ang mga hayop na kanyang nakita, bitbit ang labi ng kanilang mga kasama. Yung 2 sa mga yon naghihingalo pa, pero hindi na niya inaasahang mabubuhay pa ito, gawa ng nahati yon sa 2. Yung isa naman nilang kasamang palagi niyang nakakausap, pugot na rin ang ulo dahil sa pagkakasakmal nung mga nilalang. Sa paglapit naman ng mga ito sa kanyang kinaroroonan, paisa-isa naman yung nagsiangil habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, napansin naman noon ni si Mancio na purong may mapupulang mga mata ang mga taong naninirahan sa baryong yon. Hindi naglaon. Paglapit naman ng lalaking pinaputukan ni Ramas, agad naman itong binunot ang dala niyang tabak, sabay taga sa leeg nito. Sa isang iglap, mabilis namang gumulong ang ulo nito sa lupa
na hindi man lang nakakapagsalita ukol sa mga bagay na kasalukuyan nitong nararamdaman. Nang mapansin naman ni Simancio na siya na lamang ang nag-iisang buhay sa kanyang mga kasama, kalmado naman niyang hinintay ang parusang nakatadhana para sa kanya. Kagaya ng mga nauna, inisip niya rin na ganun din ang sasapitin niya. Pero bago pa man siya mataga ng taong yon, nasipat niya yung kaibigan niyang hindi na dumadalaw sa kanyang pamamahay. Pagsilay naman niya kay Tiburciong naglalakad papalapit, narinig naman niya itong sumigaw ng, Wag, Roman! Wag! Kaibigan ko yan. Pagkarinig naman ng lalaki sa sinabi nito, agad naman yung napatigil sa gagawin sana nitong pagpugot sa ulo niya. Dahil sa pangyayaring yon, bahagya namang nakahinga ng maluwag itong si Simancio, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na ligtas na siya. Alam niyo, Pinuno, paglapit ng kaibigan niya, maraming pagpapaliwanag pa yung ginawa sa mga kababaryo nito. Yung iba nagduda pa sa kanyang salaysay, pero kalaunay natanggap na rin ito ang kanyang nais mangyari. Alang-alang sa kanilang pagsasama, pinauwi siya ni Tiburcio sa kanyang pamilya na buo ang kanyang katawan. Yun nga lang, bago siya makaalis sa baryong yon, inabisuhan siya nitong iwasang ibahagi ang kanyang naranasan sa lugar na yon. Inamin na rin ito sa kanya na ang baryong pinuntahan nila, pugad ng mga aswang. Yung tao ring gusto nilang patayin, yon ay walang iba kundi ang gabunan at ang salamangkerong pinagsisilbihan nila. Pasalamat lang noon si Simancio dahil yung kaibigan niya isa sa mga tagapayo nito. Nang malaman niya ang tungkol sa bagay na yon, agad naman siyang umalis sa lugar at nangakong hindi na doon babalik. Sa pagkawala ng kanilang pangkat, marami ang nagtangkang pumatay sa hasinderong yon, pero lahat yon hindi na nakita pa. Ang mas nagbigay pa noon ng takot sa kanya ay nung mabalitaan niya yung pagkamatay ng iilan sa mga magsasakang kalugar lang nila. Dahil sa pangyayaring yon, Pinuno, tuluyan ang naniwala si Simancio sa mga aswang, lalong-lalo na sa mga salamangkerong gabunan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda sana nito, no? Kung marami pa silang naging pagsasama ni Ramas ba yun? O Ramas? Kaso lang, medyo tagilid talaga yung ginagawa nilang pagtatrabaho eh. Yun nga, yung papatay ka. Alam nyo, meron talagang karma yan. Hindi man siguro ngayon, bukas, susunod na linggo, pero darating at darating sa inyo yan. Lalo na yung mga ganito, yung mga mercenaryong kumikitil ng buhay. Napakasamang trabaho nito. Pero ang pinagtataka ko lang, inutusan sila nung, yun nga, yung parokyano nila. Pero, bakit kasama nun? Di ba may banat dito na kundi yung gabunan at yung salamangkerong pinagsisilbihan nila. Eh unang-una, Hapon yun eh. Di ba? So, dun lang medyo hindi ko nagets yung dulo. Pero overall, sobrang ganda tsaka ang angas ng kwento na to. Save by the bell yung bida natin dahil kay Tiburcio. Pero kung wala yon, kung hindi siya naging palakaibigan, malamang wala tayong ganitong kwento kasi patay na siya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.